So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayo dito sa Grow a Garden. So, ngayong araw mga ate at kuya, tuturuan ko kayo ulit ng tukan method. And yung pagtatryan natin ng tukan method is walang iba kundi ang Coco Vine, no? Ang Coco Vine mga ate at kuya is nag-start to nung sa BC Bear Quest ba yun? Or yung sa crafting pala to lumabas. And napakaganda niya kasi ano siya, multi-crop or madami siyang bunga, tapos ano siya, ang minimum base value niya is 60k. Okay, minimum yun mga tikuya. Kumbaga yun yung parang normal na average na bentahan sa kanya sa pinakamababang price. Then yung average naman is nasa 66k. Kaya talagang maganda siya actually. Mas maganda siya compare sa ibang fruits katulad ng sugar apple, lalo na kung konti lang yung seeds niyo ng sugar apple. Kasi ano siya, nakukuha siya doon sa crafter seed pack, no? Sa crafter seed pack. Ilang percent ba siya sa crafter seed pack? Alam ko 4% siya nakukuha dito sa crafter seed pack. Kaya for sure meron kayo nito if nag-try kayong mag-grind nung dragon pepper. Kaya ay, hindi ko makuha. Wait lang. Last. Try natin. Wala, hindi ko siya makuha. So, very common. Ay, hindi siya sobrang common, pero achievable siya makuha dun sa ano. So, kung meron kayong mga ganito and wala kayo ng mga mamahaling fruit, pwedeng gawin nyo tong tukan method para dito sa Coco Vine. So, to be honest mga ate kuya, hindi po talaga Coco Vine dapat ituturo ko ngayon sa inyo. Dapat po yung Nectar Thorn. Meron na talaga akong nakarecord nung sa Nectar Thorn kasi nakita ko nga sa wiki kahapon, pinakita ko sa inyo na kasama yung Nectar Thorn doon sa tropical plants. Kaso kanina nung nire-record ko na, nakatatlong ulit na po ako, sabi ko bakit hindi nalaki yung Nectar Thorn ko. Yun pala, tinanggal na sa wiki yung Nectar Thorn. So hindi pala siya counted as tropical plant. Akala ko pwede siyang maging pamalit sa hedgehog. Kung alam niyo yun. Kasi yung hedgehog, diba, nagana siya sa mga prickly fruits katulad ng Nectar Thorn. Akala ko pwede siya kasi counted as tropical plants. Nakalagay kahapon pero ngayon tinanggal na po siya sa wiki, wala na siya sa tropical plants. So hindi na natin magagawa yun, pero ngayon nadagdag yung Coco Vine sa tropical plants. So yun na lang yung gagawin natin. Okay, dadagdag natin yung gagamitin natin tong Coco Vine sa tukan method nang walang ginagamit na ibang sprinkler. Okay, papalakin lang natin yung plant, tapos yun na. So, bago tayo mag-start mga ate kuya, gusto kong mag-start muna sa mga pa-wash out, okay? Pero gusto ko lang mag-spread ng awareness sa inyo. So, isa sa mga mabubuti nating hardinero na si Igris, na-scam po siya sa Discord. Nag-click siya ng link ng nakakonect dun sa profile na ka-trade niya, and yun nga, na bago yung password niya, na-log out yung Gmail niya, and nakuha yung mga ibang plants niya, no? Okay naman yung candy blossom niya, kaso nakakuha yung mga ibang nectar thorn niya. So, hindi na to bago pagdating sa Roblox or sa Discord, kasi halos araw-araw may ganito sa Discord na magsasend sila sa iyo ng link. Okay? Sasend sila sa iyo link ng profile nila. Wag niyo po i-click. Ang gagawin niyo lang po pag ganun, ipa-type niyo lang. Kunyari ganito, type niyo lang Kuya Len. Yan, ganyan lang yung wag kayong papatype nyo lang yung user nila sa Discord. Never kayo magkiklik ng link sa Discord. Kung private server naman, kapag private server kasi medyo delikado din. Pero minsan mas madaling maiwasan yung private server. Pero yung papaklik yung profile, yun talaga yung medyo matindi na nalalag out yung account nyo. So, yun, thanks sa awareness kay Igris, makakalungkot kasi nawalan siya ng mga plant, lalo na't malalaki yung nectar thorn niya. Pero yun nga, gusto ko iparating sa inyo na delikado po sa Discord makipag-trade, lalo na kung may mga links na sinesend. Okay, dapat lagi kayo maging mapagmatsyag or alisto sa pagdating sa ganun, kasi miski ako na-scam na rin po ako dati sa ganun, pero ibang way naman. Okay, ibang way ako na-scam. So yun nga, tuloy natin to sa pagwa-wash out sa ating mga hardinero. Mga ate kuya, madali lang naman tong tukan method. Kunyari mga tukan na kayo, nakukuha lang naman siya dito sa rare summer egg. Sobrang common niya lang compare sa ibang pet. Okay, ang tukan, paalala ko lang, nagana lang sa tropical plants, hindi po siya nagana sa mga ibang plants. Okay, tropical plants lang po ang magana pagdating sa tukan. So gawin nyo, lapag nyo muna lahat ng tukan nyo.
Okay, lapag nyo lahat. Lapag. Ngayon, pag maglalapag kayo seed, di tayo gagamit sprinkler, okay? Tuturo ko sa inyo ng walang sprinkler method. So, ay, nagkamali ako. So, ganyan. Pagpunta nyo, lapag nyo lang yung seed, okay? Hindi po nagana yung tukan hanggat hindi pa tumutubo yung mismong base plant, no? Kailangan po tumutubo po yung plant, okay? Nakita nyo naman, pinaplant ko na yung mga seed, okay? Tapos, wala akong sprinkler na gamit. Papalakihin lang natin. Mabilis lang naman lalaki yan. Yan. Papa 100% lang natin sila. 100% lang natin. So, 99 na. Okay. 90% na itong isa. Okay. 100 na yung iba. Okay. Fully grown na yung ibang plant natin. Kung isang coco bite, ewan kung kumal ay yung lumaki agad. So, kukunin lang natin itong ng 100% itong isa. Ayan, nakita nyo 100% na. Gusto ko kasi ipakita sa inyo na gana to ng walang sprinkler. Ayan, kunyari, fully grown na halos lahat. Mag-quit na tayo, tapos babalikan natin. Okay, within 1 hour. Many hours later. Ito mga ate kuya, bumalik na tayo sa garden natin. Nakalagpas na almost 1 hour lang lumagpas. Ayan, ito. Makita nyo naman, wala akong tininim na kahit anong sprinkler. And makikita natin kung lalaki ba talaga sila. Kasi sabi sa wiki ay ito na ay tropical plants. Okay, titingnan natin. Ayun. So nakita nyo, ay ang laki nitong isa, oh. So gumana. Ang lalaki. Ang lalaki. Partida wala bang sprinkler yan. Ang lalaki. So nakita nyo naman, gumana po ang ating tukan method. Okay, so garantisado walang halong chemical. Gumagana ang tukan method. So, tingnan natin kung magkano to. Ang laki nito, 115. Grabe naman to, 115 kg. Ito, parang mas malaki tong isa. Tingnan natin sa ilalim kung gaano kalaki yan. Ang laki! Kita nyo ba yan? Ang laki nitong iso. Teka, punta natin. Asan na yun? Ito, no. Ito yan, di ba? 153 kilograms. Grabe. Teka, check na natin kung ito ba talaga yung malaking... Ay, hindi pa. Hindi pa tayo malaki. Wait. Ito. Ay, hindi. Hindi ito. Saan? Ano yung pinakamalaki kong, coco vine? Itong malaki. O yun na yun. Meron pa dito isang malaki. Okay, check natin. Sino ba dito? Ito? 103 ito eh. 86. So, ito nga pinakamalaki natin. Ito, mag-ilan ba to? 85. Okay, ito. 83. So, ito pinakamalaki natin. 153 kilograms na coco vine, no? So, nakita nyo, wala pa pong sprinkler yan, ha? So, kung ganyan kayan kalaki nang wala pang sprinkler, paano pa pag may sprinkler? Kita nyo naman, laki ng coco vine. Diba? Grabe, sobrang ng tukan method. Sobrang ganda niya kapag may mga tropical plant kayo. Napakadali lang kunin ng tukan kasi sa rare lang po siya nalabas, no? So, tignan natin if magkano tong... Tignan muna natin tong pinakamaliit ko. Kaso may may windstruck. Pero tignan natin. So, ito na lang pala, itong 85 na walang windstruck. Tignan natin kung magkano to. 2 million! 2 million! Kasing mahal na nung elephant ears ko na tinanim kahapon sa last video, no? 2 million to! 2 million! Diyos me, eto na lang itanim nyo kaysa elephant ears, mas papaldo pa kayo. Kasi yung baba ng elephant ears ngayon, unless ibap nila yan, okay? Unless ibap nila yung elephant ears, mas gaganda yan. So, tignan natin tong 153 kilograms kung gaano kataas to. I don't see anything. Ay, hindi ko pala na-equip. Sorry. You stupid. Hindi ko pala na-equip. How much is this? 7 million. Almost 8. No, i-round up na natin ng 8 million. 8 million worth. Wala pang kahit anong... Tawag dito kahit anong mutation. And wala pang sprinkler. Sobrang paldo, no, mga tet kuya. Kung ako sa inyo, magtukan method kayo, tapos mag-cocobine kayo if meron kayo. Ang problema lang kasi sa cocobine, mga tet kuya, ano sila eh? Matakaw sa space. Okay? Masyado silang matakaw sa space kasi yung vines nila is
tumatama sa karakter mo, hindi sila tumatagos. And yun nga, matakaw sa space ng garden. Yun lang yung magiging pinaka-problema nyo unless pataas yung tubo nila. Ito medyo okay pa naman kasi medyo pataas pa yung tubo niya. Kita nyo naman, hindi siya yung sobrang kalat, kaya manageable pa to. Kasi ito lang yung kumalat, tapos yun dito lang yung kumalat. Then, okay siya. Okay, di ba? Sobrang okay ng token method sa Cocobine. Dahil ang Cocobine, aray, may stock na naman ako. Madali lang yung makuha nung nung may crafting pack kung nagbubukas kayo or nagka-craft kayo. Grabe, paldo tong Cocobine. So, yun. So, mga tikuya, para pala sa ating giveaway bago ko simulan ulit, okay? Yung nanalo last giveaway si Lupidan, please paki-accept naman ako if napapanood mo tong video to. Kasi if ever na hindi mo ako ma-accept, i-reroll ko yung mga nakuha mong prizes. Okay? Kasi nakatambak lang dito sa sa inventory ko. Ayoko pa naman kasi nang may nakatambak. So, please, kung nakikita mo to, inad na kita, accept mo na lang ako. Then, i-claim mo tong Candy Blossom, itong sunflower, tsaka yung isang ostrich. Okay? Nakatabi kasi sila lahat sa akin. So, yan. Sana mapapansin mo. Okay? So, sa next giveaway natin mga tikuya is itong Candy Blossom naman na bigay ni Igris bago siya ma-scam. Buti na nabigyan pa niya ako. So, ito. Tignan natin kung magkano ang price. So, 1.9. 1.90 yung next giveaway natin mga tikuya. Dali lang nito. Ang gagawin nyo lang is #IG. Okay, #IG. Ganyan lang, IG lang, okay? Comment nyo lang yung mga titkuya. Tapos kasama yung mga username nyo, syempre huwag nyo kakalimutan. So, thank you pa rin kay Igri sa pag-sponsor nito, no? Bago siya ma-scam nung scammer or hacker. So, thank you, Igris. Thank you dito. So, shoutout sa'yo. So, yun, mga titkuya. So, please pakipollow ng instruction para po makasali kayo sa giveaway. I hope may natutunan kayo sa video natin today, no, mga titkuya, na ang tukan is work. Super effectively. Kahit walang sprinkler na gana siya. So, try ko next time with sprinkler dito. Siguro sobrang laki nito. Ang problema, wala tayong nakuhang gold and rainbow. Kahit nang sabi dito sa tukan, merong 1.20 times variant chance, no? Kahit may ganun siya, hindi tayo nakakuha kahit isang gold, no? Okay lang yun. Kasi papatong yan if mag-sprinkler method tayo. Tatry ko yung sprinkler method to, tapos titignan ko, papakita ko sa inyo bukas kapag mag-i-sprinkler method ako mamaya. Tatry ko dito, claim ko lang ulit yan, tapos itatry kong i-sprinkler, tapos papakita ko sa inyo, no? I hope yung natutunan kayo dito sa method na to mga tikuya. Nakita nyo naman, sobrang effective ng tukan method, lalo na sa mga tropical plant. Okay, ano pang gusto nyo i-try kong tropical plant dito sa sa tukan? Gusto ko nga i-try yung Rosy Delight. Alam nyo ba yun? So, meron akong Rosy Delight 3 dito. Try natin to next episode. Kasi yung Rosy Delight, sabi nila mahal. Okay, mahal ang Rosy Delight. So, titignan natin next episode kung effective din ba ang Rosy Delight sa tukan method. Okay? So, hanggang dito na lang ako mga tikuya. I hope nag-enjoy pa rin kayo. And huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. And hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga next video natin. Okay? Hanggang dito na lang ako mga tikuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!